So what's up mga kabonjing, no? Gawa tayo ng picture dito sa apartment. So itong apartment namin is ang normal price or standard price ng unit namin dito sa sa Quebec City is nasa 1,400 Canadian dollars. So sa tingin nyo, check nyo po kung sa tingin nyo is worth it po ba yung 1,400 Canadian dollars sa standard na condo unit dito sa Quebec City. So, yung unit na inuupahan namin is yung standard lang mo. So, ito po yung 1,400 Canadian dollars monthly na condo dito sa Quebec City. So, ito po yung kitchen, mga kabonjing. So, ayan po yung kitchen, mga kabonjing. So, pasensya na ba't medyo magulo. Kasi pareho kaming may pasok ni Mrs. ngayon, ni Commander. So, ayan po yung kusina, mga kabonjong. Maliit lang yung kusina. Tapos sa tabi po ng kusina na ito na po yung maliit naming dining table. Itong dining table na to, ito lang yung spasyo niyan, mga kabonjong, no? Maliit lang to. Siguro talagang good for ano lang to eh. Parang student or sa mag-asawa lang talaga. So, kung dumating man yung mga anak namin dito, so kailangan namin mag-upgrade ng mas malaking unit kung saan may extrang kwarto, no? So, ito po yung sala namin, mga kabonjing, no? Standard lang po. Ito po yung sala namin, no? Yan po. Ayan na po yun. So, sa model unit po na nirentahan namin, is hindi po kasama yung balcony. So, wala kaming balcony dito, no? Ito yung standard na to, no? Wala po itong balcony. So, kung titingnan nyo at mapapansin nyo, papakita ko naman po sa inyo, na ito po yung ibang model units na may mga balcony. So basically po much higher yung binabayaran nilang monthly diyan sa mga unit na may balcony. And punta na po tayo sa laundry area po namin, no. So itong laundry area po, mga kabonjing, ginawa ko na tong ginawa ko na rin siyang walk-in closet ko kasi yung sa cabinet sa master's bedroom kung saan kami natutulog ni Mrs. Yung cabinet halos kulang pa nga ho yung yung maliit pa ho yung cabinet para sa mga gamit at mga damit niya, no. So ito ginawa ko na lang tong storing ko ng mga damit. So nandito na rin yung mga washing machine sa yung dryer. Pasensya na po at medyo madumi pa po at di pa kami nakakapaglinis, mga kabonjing, no. So moving on, meron din ho kaming ito ho yung yung bathroom namin, no? Bathroom and shower po. So ito po yung, mga kabonjing, no? Standard po. Yan po, mga kabonjing. Yan po. Tapos punta po tayo sa aming kwarto. So, ayan po yung kwarto namin, no. Hindi po siya ganun kalakihan. Pero para sa aming mag-asawa is sakto na po. Siguro ang pinakaano lang namin dito yung siguro na namin parang kulang is yung wardrobe, yung closets, no. Kasi medyo maliit talaga yung closet, no. Ito mga damit ni Mrs. Kanya lang yan. So ito meron mga kaming yung portable na hangiran kasi talagang sobrang dami naming gamit, mga jackets, no. So ayan po, mga kabonjing, no. So ayan, kabonjing, no. Ito pa yung itsura ng apartment. $1,400 ang standard rate po dito sa condominium kung saan kami nag-work at nakatira, mga kabonjing. So yun nga po, no. So sa mga kababayan natin na sa Pilipinas na kung sakaling kinukonsider nyo na magpunta dito sa Canada, ito pinakita ko na sa inyo, no, na wala akong libre dito, no. Wala pong libre dito. Pag itong renta ng bahay or kung sa mga kababayan natin na nakabili ng bahay, no, yung mortgage na monthly, ito talaga yung yung napakalaki ng biggest chunk na na nawawala sa iyo sa sahod mo monthly kasi kailangan mong bayaran to eh.
So, sabi ko nga wala pong libre dito, no? Kung sakali man na pala rin kayo makapunta dito or yung kumpanya nyo ang magpo-provide ng accommodation, hindi po ibig sabihin po nun, libre po ang inyong bahay. Maaari pong i-assist po kayo o ihanap kayo ng apartment, pero at the end of the day, kayo pa rin hong magbabayad nun, mga kabonjing, no? So, yun po yun talaga yung buhay dito sa Canada, no? Kami, kahit papano, napakaswerte namin, although yung presyo ng bahay is 1,400 Canadian dollars, is dahil nga po dito kami nagtatrabaho, nakakuha po kami ng incentive. Kumbaga, nagkaroon kami ng 50% discount, which is napakalaking tulong na ho para sa amin. Kasi minimum wage earner lang naman kami dito eh. Hindi naman mataas yung rate ko, para medyo mabigat din talaga, mga kabonjing, no? So, ang binabayad na lang namin mag-asawa is 750 Canadian dollars. So, yun, kinakalta sa sahod namin. Siguro around mga 350 monthly kami mag-asawa, which is malaking tulong na rin, no? So, yun yung mga kabonjing, no? Talagang, pag gusto nyo pumunta dito, para kong sasabihin sa inyo na wala akong libre dito. Mapasasakyan man yan, transpo man yan, wala. Talagang sa inyo lahat, no? Minsan, for example, may mga companies dito na malayo yung, for example, yung lugar na pagtatrabahuhan nyo. So, basically, may pa-service ho yun. Pero hindi ho ibig sabihin ho na libre po yun, no? Talagang minsan may bayad din ho yun. Minsan kadalasan ikinakaltas nga po sa inyong mga sahod. So, kasi ganun din po yung nangyari sa akin before, no? Na ang pabahay ng company namin is maybe around, gano'n ba kalayo? Kasi mga 4 kilometers to 5 kilometers yung layo dun sa aming bahay. So, may pa-shuttle. Pero, ang binabayad namin nun per day is parang $8 hanggang naabutan ko kasi umabot na siya ng almost $15 per day. So, ang kaltas po nun is bi-weekly. So, ikakaltas po yun sa sahod nyo, no? So, ganun po mga kabonjing, no? So, sa mga gustong pumunta dito, lalo po yung mga kasi may mga kilala rin ako dito na galing ng Middle East na medyo nanibago rin po, mga kabonjing, no? Kasi alam ko sa Middle East, mayroon mga part ng Middle East na libre, may transpo, may food allowance, kasi dito po wala wala po talaga. So, once na magpunta na ho kayo dito, sa inyo na po lahat. And not to mention, no, dito sa kuryente namin, sagot pa namin yung kuryente namin, mga kabonjing. So, meron din kami utilities na binabayaran. Although yung internet is provided na ng unit, no, libre naman yan sa lahat ng nag-renta, no. Sa lahat ng nag-renta, libre din yan. Ganon din po yung mga facilities dito, katulad ng gym, saka ng lounge, is libre po, no. So, at the end of the day, kumbaga, kung sa comfort naman, sa po-provide naman ng condominium yung comfort. And at the same time, pero pinaka-importante kasi dito, kasi yung condominium na napasukan ko, is parang combination ng condo saka clinic. So basically, kung may problema ka, for example, like for us or sa aming mag-asawa na, for example, na kailangan namin ng immediate ng consultation sa doktor, so madali kaming makapagkonsulta sa mga doktor. Kasi for example, dito lang sa baba yung clinic, so pwede namin siya itawag sa HR namin kung kailangan namin immediate na what do you call this, na consultation, napagbibigyan naman ho kami, no? So, yun lang po, mga kabonjing, no? So, ano sa tingin nyo? 750 Canadian dollars. Kung i-convert natin sa peso, magkano yun? Maybe around 30,000? Hindi ko alam, mga kabonjing. Naghulala lang ako ng exchange rate kung magkano yung 750,000. Pero, let's say, more or less 30,000 monthly. Mabigat po, no? So, yun po, mga kabonjing, no? So, sa mga gustong pumunta po dito at nangangarap na makapaghanap buhay dito, huwag susuko, no? Kumbaga, although medyo mahigpit na ho dito sa Canada, pero ganun pa man din ho, is mas marami pa rin positive or upside ang pagtatrabaho dito sa Canada. So, paano po, mga kabonjing? Salamat po ng marami. Until next vlog po. Peace!